Scripturally baptized believers in a given place or locality, having covenant, may pagkakasundo with God, may pagkakasundo sa Diyos. Kapag inorganize na po natin ito bilang isang mission, magkakaroon tayo ng covenant signing. Okay? Ibig sabihin, pipirma kayo lahat at nakikipagkasundo kayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng bawat isa na ano sabi dyan? Ito, with one another yan, no? Okay? To carry out, no, the letter and spirit upang ating gawin o kaya gampanan ang sinasabi, no, ng dakilang kautusan, okay? Sa pamamagitan ng paggamit, ito yung word na exercise, you know. Exercise, paggamit ng ating mga kakayahan. Kaya ngayon pa lamang, members dito sa Bautista, alam niyo na ano ang kakayahan na pwede kong gamitin sa Panginoon magmula sa araw na ito. Alamin niyo yun. Kasi kapag nalaman niyo yun, ay ipagamit niyo sa Panginoon. At gamitin niyo para ipanglingkod sa Kanya. Okay? Yan. So, halimbawa niya, tuwing Sabado, mayroon tayong ministry sa mga bata. Kaya pag Sabado, natutuwa tayo dahil hindi natin kailangan magsama galing ng pilar para magluto lang para ng feeding ng mga bata kasi nandiyan na sila. Okay? Nandiyan si Sir Janet, nandiyan si Naomi. So may ministry na sila tuwing Sabado. Okay? Sir Janet sa Naomi, consider na ministry yan ha. Yan ay paglilingkod niyo sa Panginoon. Okay? Kahit na minsan, nakukulitan kayo sa mga bata. No? Okay? Pero ministry, kasama yan. No? Okay? Huwag lang nating tingnan yung pakulitan nila. Tingnan natin yung ideya na ginagawa ko kasi ito para sa Panginoon. Tama? Ayun. Okay. Kayo din ng mga naasar minsan kung tagal-tagal tawagin. Di ba, Nalita, no? Oo. Tagal-tawagin. Ano? Ayan. Tapos, si Ana Nurma, ganun din. Yung mga apo niya at mga pamangkin niya, no? May hirap tawagin. Magtsagaan pa rin natin. Ano? Kasi ministry yan. Para sa Diyos yan natin ginagawa. Ayan. So, nakita niyo, through the exercise of yung ministerial gifts, ito yung tawag natin, ministerial gifts ito. Ibig sabihin yan yung mga kakayahan na pwede natin gawin. Okay? Kasi, hindi lahat ng kakayahan nakikita mo sa isang tao. Kanya, maaaring kakayahan ng pagturo, mayroon ako, pero yung ibang kakayahan, katulad ng pagluluto siguro, katulad ng pag-ibita ng tao, tulad ng pag-asikaso dito, hindi mo kayang gawin yan. Kanya? Pero mayroon sa inyo na kayang gawin. Ay di, yung kaya nyo gawin, tapos yung kaya kong gawin, pagsamahin natin, makagawa tayo ng paglilingkod sa Diyos. Kaya, yan ang ibig sabihin ng ministerial gifts. Okay? Ayaw natin na balang araw, okay, pag nagpatuloy ang gawain na ito, mayroon lang isang kikilos. Gusto natin na balang araw, no, lahat dito sa Bautista ay kikilos. Okay? So, kung mayroon tayong gawain paglinggo, no, expect natin yan, yung pamilya ni Gordante, kikilos yan. Diba? Si Nanay Lita, lahat ng mga kapatiran dito, okay, Nanay Norma, Nanay Alita, ganyan, kikilos yan. Oo. At tutulong para maayos ang lahat ng ito. At alam nyo, sabi ko nga, ito palagi kong sinasabi kahit kanino Pastor, hindi ko alam gawin yan Lahat ng bagay na pag-aaralan. Kaya, wala namang bagay na pinanganak ka at gumagapang ka, katulad niyang si Kate. Na pinanganak niya, wala namang alam O ngayon, sa panunood niya ng mga kantahan namin at gumaganon-ganon na rin, kumakanta na rin, hindi mo alam kung anong sinasabi. Natutunan tama? Ganon yun. Maaring nagtataka kayo kanina kung anong pinagagawa nila. Parang ngayon ko lang nakita yung mga ginagawa nila dito. Pero kapag patuloy na ginagawa natin, matutunan din natin yan. At walang araw, masabi mo, ito pala yung paraan na pwede ako maglingkod. Yan. Ayan naman, yung itong technical natin, hindi naman alam dati ni David yan Pero nagagawa niya ngayon dahil natutunan niya unti-unti. Hanggang sa kanya niya itong maging expert na sa dyan. Ngayon. Kaya kahit ano sabihin ko kay David, nagagawa na niya ngayon. Dati, di ba? Ano din yan Panay din bulyaw sa akin yung mga yan Kasi pumapalpak talaga sa simula Tama? Oo. Pero habang tumatagal,
na nakakabisado nila yung kanilang ginagawa. At ngayon, nagiging pagpapala na sila. Amen? Ayun. Okay. So, ang isang punto natin nakita sa ating aralin kaninang umaga, sabi nga natin, the ecclesia is a called out assembly. Tinawag na kalipunan, tinawag na grupo, tinawag na organisasyon yan. At sino mismo nagtawag? Ulit, sino ang tumatawag? Yung he dyan? Sino? Sino yan? Okay, si Jesus ang tumatawag. Ayan. So, napaka-pribilehiyo natin na sa sobrang dami ng tao dito sa Bautista, ilan kayo sa mga tinawag? Amen? Napaka-pribilehiyo niyan. Tandaan ninyo, hindi lahat tinatawag. Pero kapag alam mong tinawag ka na, akuin mo. O kaya, yan ay ilagay mo sa puso mo na isang pribilehiyo. At ano ang iyong ginagawa kapag ikaw ay tumanggap ng isang pribilehiyo? Anong ginagawa mo? Pinagpapasalamat mo at tapos kumikilos ka doon sa pribilehiyo. Ngayon, tama? Hindi mo na siya sabi na may pribilehiyo ako o ano ngayon? Wala lang, basta may pribilehiyo ako. Hindi ganon. Kumikilos tayo ayon doon sa pribilehiyo yung binigay sa atin. Pribilehiyo tayo na maisama ng Panginoon sa kanyang eklesiya, then kumilos tayo ayon doon sa pribilehiyo na mayroon tayo. Tama? Oo. O, ayan, halimbawa, napaka-pribilehiyo ko, binigyan ako ng church ng motor. Ano gagawin ko? Titingnan ko lang, napaka-pribilehiyo ko, may motor ako. Hindi. Gagamitin ko yan. Tama? Tinakbo ka ng Baguio dahil magpipreach ako doon. Pupunta ako ng Pangasinan dahil magtuturo ako dito. Gagamitin ko yung pribilehiyo para maglingkod. Kaya? Ayun. Okay. So, tingnan natin ang pangalawang bagay na ayon doon sa ating covenant, no? At ito nga yung sinabi sa inyo kanina na sino ba ang mga kasapi sa eklesiya? Sino yung mga kasama dyan? Okay? Hindi lahat kasama. Okay. So, sabi natin kanina sa ating meaning, it is an organized assembly of born again believers. Okay? Born again believers. Scripturally baptized. Ayan. Okay. Mahalaga ito na dapat makita natin. So, ang eklesiya ay binubuo ng mga ligtas at mga nabautismuhan. Okay? Naliwanag yan ha? Ang eklesiya binubuo ng mga naligtas at mga nabautismuhan. Ano ibig sabihin ng mga naligtas? Ito yung mga naligtas na sinasabi natin kanina doon sa ating definition na mga born again na born again. Okay? Tandaan niyo yung mga terms ito. Mula ngayon, tandaan niyo yung mga terms na ito. Yung saved, born again, may buhay na walang hanggan, may tutunguhing langit, yung word na ligtas, iisa lang po ang ibig sabihin yan. Kaya pag narinig niyo sa mga pagtuturo, ligtas ka na ba? Ang ibig sabihin yan, born again ka na ba? Pag sinabi niyang born again ka na ba? Ang ibig sabihin niyan, ligtas ka na ba? Pag sinabing born again o ligtas ka na ba? Ibig sabihin niyan, sa langit ka natutungo. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. So kapag sinabi ko, ako may buhay na walang hanggan na ako, ibig sabihin niyan, born again na ako, ligtas na ako, tutungo na ako ng langit. Tama niya? So synonymous ang tawag doon, hindi pala synonymous, synonyms. Yun, mga synonym terms yan. Ibig sabihin, magkakapareho. Or isa lang ang kahulugan. No? Ayan, mga synonyms. Okay. So, ang eklesiya daw ay binubuo ng mga ligtas. Okay? At mga nabautismuhan. Kanina may nabautismuhan tayo, 3. Tama? Oo. So, magmula sa araw na ito, yung 3 yon, kasapi na sila doon sa eklesiya. Okay? Kasapi na sila. Kasi, nag-claim sila na sila ay naligtas na at ngayon ay willing silang magpabautismo. Kaya, yun ang pinaka-prerequisite. Pag sinabi natin prerequisite, yun ang pinaka-qualification ng tao para bautismuhan. Kapag nagsabi siya, tinanggap ko na si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Okay? Ayan, tingnan natin ang Acts 2:37 to 38. Acts 2:37 to 38. Basahin natin ha. Sabi dyan, na when they heard this, nangyari ito noong Pentecost, okay, nang si Pedro po ay nangaral,
Okay, nangaral siya. Yun yung araw ng Pentecostes. Ibig sabihin yan, yun yung araw na kung saan ay dumating at nanatili ang banal na espiritu ng permanente na sa tao, no? Sa kanyang church, sa kanyang iglesia. So sabi dito, nangaral si Pedro ngayon. Nangaral siya. At nung siya nangaral, naantig ang mga puso ng mga nakikinig. Talagang naiintindihan nila yung mensahe ni Pedro. Kaya, sa verse 7, ano ang kanilang tanong? Kasi sabi dito, they were pricked in their hearts. Ibig sabihin, convicted sila. Yung word na yan, no? Prick in their hearts, convicted. Ibig sabihin, tinamaan sila ng mensahe. Kaya, nung marinig nila si Pedro na nangaral, tinamaan sila ng mensahe. At nung sila tinamaan ng mensahe, at na-convict sila, sabi diyan, nagtanong sila kay Pedro. Ano ang kanilang tanong? Ito, sabi yan, men and brethren, what shall we do? Ano ang aming gagawin? Okay? So, narinig nila yung mensahe, tinanggap nila ang mensahe, naintindihan nila yung mensahe, at ngayon ang tanong nila, ano ang aming gagawin? At si Pedro, mayroon siyang sinabi na dalawang bagay. Okay? Verse 38. Then Peter said unto them, una, ano dapat gawin doon ng tao? Ano yan? Repent. Magsisi. Oo. Okay? Ayan, magsisi ng kasalanan. Ang taong totoong tumatanggap kay Kristo, nagsisisi yan ng kanyang kasalanan. Yan ang pinakaunang dapat niyang gawin. Pag narinig niya ang ebanghelyo, narinig niya ang mensahe na si Kristo pala ay namatay dahil sa kanyang kasalanan, at ang kanyang kasalanan may kapahamakan na hahantungan, magsisisi siya. Okay, yan. And then, ang pangalawa, ayan, baptize. Mabautismuhan. So, magsisi ng kasalanan, pagkatapos, magpabautismo. Yan ang mensahe ni Apostol Pedro doon sa mga nakinig. Okay? Yan. Kaya yan ang ating ginagawa ngayon. Kapag may sumasampalataya, okay, may sumasampalataya, tinatanong natin, sumampalataya ka ba? Oo. Kasunod niyan, kailangan, hindi, mga trabador yan. Nagagamit mo. Nagagamit. So ayan, kailangan mayroong pagsisisi na mangyari at kailangan pagkatapos ng pagsisisi, mayroong tinatawag na pagbabautismo. So, ang repentance is prerequisite yan ng baptism. Hindi pwede ang isang tao na hindi nakapagsisi ng kasalanan, babautismuhan na. Kaya, sa ating katuruan po sa Lighthouse, ang baby hindi binabautismuhan. Kasi ang baby hindi pa pwede magsisi. Kanya? Ang pwede na magsisi, yung mga taong nasa hustong edad na at nakakaintindi na ng kanyang kalalagayan. Tanong mo yun si Kate. Kate, makasalanan ka ba? Ano na sa'yo yan? Hindi niya naintindihan yun. Di ba? Pero halimbawa niyan, Okay. Si Richelle, pag tinanong mo yan, Richelle, alam mo namang nagkasala ka. Sige, sabi niya, oo naman. Naintindihan kasi niya yun, ibig sabihin na nagkasala. Sa isang bata, hindi pwede. Kaya, hindi binabautismuhan ng bata. Kasi, mali na kaagad kapag ang bata binautismuhan mo na hindi niya alam kung bakit siya binabautismuhan. Dahil lang ba, sabi ng simbahan o ano? No. Tingnan niyo yung pagkasunod-sunod. Ano muna? Repent. Ano sunod? Baptize. Ang baby ba, mayroong ganung prosesong dinadaanan? Hindi. Sino lang may gusto na ang baby binyagan? Sino? Magulang. Di ba? Gusto ba ng baby yon? Hindi. Paglaki ng bata, wala na siyang choice. Dahil siya ay nabautismuhan na. Mula ngayon ha, ano ka na, binyigan ka na. Kaya katoliko ka na ngayon. Yung bata naman paglaki, wala na magawa. Katoliko na siya. Di ba? Hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na mag-isip o kaya pumili ng panampalataya na kanyang yayakapin. Tama, no? Ayan. Okay. So, yan po yan. Repent and baptize.
So yan ang mga kasapi, okay, ng iglesia, ng eklesiya. Mga taong nagsisi at mga taong nabautismuhan dahil nalaman nila na sila ay makasalanan. O, tingnan niyo to. Verse 41, chapter 2, verse 41. Kasi, verse 38, sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo. Ngayon, ano sinabi ng mga tao? Verse 41. Then they, sino yung they na ito? Ito na yung mga sisi, na? Yung day na to. Ito yon. Okay, that gladly receive His word. Okay. Yung day na ito na nagsisi na tinanggap ang salita ng Diyos na may kagalakan, anong ginawa sa kanila? Yan na, oh. We're baptized. Napansin niyo, past tense na yan, baptized. We're baptized. Nabautismuhan na. At nung araw na yon na nangaral si Pedro, ang dami pala nakinig sa kanya. Ang dami-dami. 3,000 po ang tumanggap sa Panginoon at 3,000 din sa araw na yan ang nabautismuhan. Okay? Alam nyo, I have not experienced yet in my ministry na nagbautismo ako ng 100 katao at one time. Wala pa, hindi pa. And hopefully, bago tayo kunin ng Panginoon, sana maranasan natin yon. Na sa gawain ng Lighthouse, mayroon tayong baptism ng 100 na tao at one time. Ako, ang ganda siguro nun, no? Oo. Tapos lahat nakadamit na puti. No? Tapos nakapila silang ganyan. Lulubog mo nga ganyan. No? Sobrang dami, ano? Okay. Well, bakit hindi, ano? Sabi nga natin, basta may hangarin tayo. Lahat naman ng hangarin na para sa Panginoon. Okay? Ay bibigyan naman niya ito ng kasagutan. Okay. So, tingnan ninyo. Sa Acts 36:38, mayroon ditong isang pangyayari din. Na maganda ito, no? Kasi kailangan niyo makita ito. Si Philip ay inutusan ng Diyos na puntahan itong eunuch, no? Okay? Itong eunuch na to. Itong eunuch, ibig sabihin nito, ito ay trabahador, ng isang government official siya, no? Na eunuch na to. Okay. So habang nakasakay siya sa karwahe, ay sinabayan ni Philip. At tama-tama naman, itong si eunuch, nagbabasa ng Bible, no? Old Testament. Tapos, habang binabasa niya, sinabayan siya ni Philip. Tapos sabi ni Philip, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi ng eunuch, hindi ko nga alam maliban na lang kung may magpapaliwanag siguro sa akin. So magmula doon, pinaliwanag ngayon ni Philip. Sa eunuch, ang binabasa niya, na ang kanyang binabasa, ang pinag-uusapan doon ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo. And then, okay. Noong pinaliwanag niya na si Kristo ay namatay sa krus, kailangan niya magsisi ng kanyang kasalanan, takapin si Kristo bilang kanyang takapagligtas, ayun, naintindihan ng eunuch yon. At pagkatapos niyang takapin si Kristo, ay kailangan niyang mabautismuhan, naintindihan ng eunuch yon. Kaya, nung may dinaanan silang tubig, nagtanong yung eunuch, sabi niya, may tubig dito, here is water. Sabi niya, ano ba ang pipigil sa akin para bautismuhan ako? So nagkaroon ng hangarin ngayon ng eunuch na mabautismuhan pagkatapos niya marinig ang misahe tungkol kay Jesus doon sa Isaiah na binabasa ng eunuch. Okay. Ngayon, ito, tingnan niyo verse 37. And Philip said, ano daw ang kondisyon? If, yung kondisyon, if thou believest. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, all thy heart, pwede kitang bautismuhan. Kaya tinatanong kanina anong ginawa natin? Makabautismuhan yung tatlo. Tinanong natin. Tama? Sumasampalataya ba kayo kay Kristo? Tinanggap niyo ba ang Panginoon sa buhay ninyo? Opo. Ngayon, sabi mo, bata pa yung pastora. Alam kayo nila, hindi mo pwede questionin yun. Tama niya? Only time will tell kung talagang totoo nga ang kanilang sinasabi. Pero hanggat sinasabi ng tao, sumampalataya ako, tumanggap kay Kristo, pwede mang pabautismo ako. Paniwalaan mo yon. Okay? Ngayon, ang trabaho natin ngayon, turuan sila habang lumalaki.
Kaya dagdag na ministry yan sa atin dito. Alalayan natin yung mga yan, yung mga batang yan, sa ngayon, pagtingin mo, parang walang magandang gagawin, di ba? Parang walang direksyon ng buhay, parang hindi mo alam kung ano ang kainatnan, pero kapag yan ay totoong sumampalataya sa Panginoon, magiging maayos ang buhay niya. No? Okay. Yan. So, tinanong, if thou believest with all thine heart, kung sumasampalataya ka ng buong puso, pwede kitang bautismuhan. Thou may yes, pwede kitang bautismuhan, sabi niya. Sumagot ang eunuch. Ano sabi niya? Anong kanya sinabi? I believe that Jesus Christ is the Son of God. Nakita ninyo? So ito ngayon, ang basihan para bautismuhan ni Philip ang eunuch. Dahil ang sabi ng eunuch, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Kanya? Yan. Okay. So, dito, and he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. Yan. Okay. So, nakita ninyo, ayon doon sa ating meaning kung gaano kahalaga na ang eklesiya, maintindihan natin na ang mga kasapi nito, ang mga miyembro nito, ay walang iba kundi ang mga ligtas at nabautismuhan. Amen? Naintindihan niyo? Okay. So, halimbawa, dito sa bautista, yan, mayroon na tayong mga tumanggap kay Kristo dito at mayroon na nabautismuhan. Okay? Actually, kayo po ay kasapi na ng eklesiya. Kasapi na kayo ng lighthouse. Okay? Yan. And ang dapat lang gawin natin dito, i-organize natin kayo para formally, kung mayroon ng isang dito na tawagin ng Panginoon para manguna sa inyo bilang isang preacher, di ba? Maging maayos na. At ipag-pray ninyo na makahanap tayo dito ng lugar na pwede nating pagtipunan bawat linggo, isang lugar na pwedeng maayos na lugar. Na tuwing linggo, pupunta kayo doon at kasamba kayo katulad dito. Kanya? Ayan. So, ipag-pray natin. Mayroon tayong mga pinaplano, mga binabanggit, pero tingnan natin kung ano yung pangunguna ng Panginoon sa atin. Kasi, pwede tayo magplano, pero ang Diyos pala, may iba pala nangyari. So, tingnan pa rin natin kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Pero ipanalangin ninyo, yan ang isa ng mga dapat ipanalangin natin dito sa Bautista, okay? Na kung kalooban ng Diyos, makahanap tayo, naniniwala tayo. Kayang ibigay sa atin ng Diyos yan. Maghanap tayo ng isang magandang lugar na kung saan, bawat linggo, pwede kayong pumunta doon at sama-samang sumamba. Amen? Amen. Okay? So, yun lang mga kapatid, ang dapat makita natin. Una, okay, ano ulit? The ecclesia is a called out assembly. Pangalawa, the ecclesia is composed of saved and baptized individuals. Okay?